Kasunduan! Kasunduang kasal! Kasunduang kasal? Ba't yun naman ako ipakakasal? At kanino? Kalma ka lang, Chelly. Nag-uumpisa na naman umusok yung puwet mo sa galit eh. 2 araw ka pa lang dyan, uuwi ka na? Paano ang kasunduang kasal nyo ni Sir Christopher? Hindi ka makakatakas dito, iha. Kakatayin kita. Ano para sa inyo ang kasal? Para kasi sa akin, ito ay sakramento na kung saan nangangako ang 2 tao. Sa hirap man o ginhawa. Subalit paano kung ang kasal na pinapangarap mo, hindi mo talaga ginusto, at ikaw ay ipinagkasundo lang? Anong gagawin mo? Ang kwentong ibabahagi ko ay base mismo sa aking karanasan at pagkakaalala. Ako nga pala si Shell, at ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Shell! Nasaan ka bang bata ka? Ba't hindi ka sumasagot? Nay, bakit po? Nandiyan ka lang pala? Kanina pa akong tawag ng tawag. Ano bang ginagawa mo at napakabagal mong sumunod sa mga utos ko? Pasensya na po, Nay. Nag-aaral po kasi ako. Bala ko po kasing mag-enroll ng college pagsapit ng bakasyon. Di ba may naipon naman po akong konting pera? Pwede ko pong gamitin yun para makapag-enroll. Ano? Nahihibang ka na ba? Ano pag-aaral ang sinasabi mo? Hindi ka na mag-aaral. Ilang beses ko nang sinabi na aksaya lang sa oras at pera yung pag-aaral. Magtrabaho ka na lang at sumama sa akin sa pagtitinda at pagpapalay para magkaroon ka naman ng silbi. Pero Nay, sinabi ko na rin naman po sa inyo to, di ba? Pumayag ba ako? Pinayagan ba kita dyan sa plano mo? Di ba't hindi? Kaya tumigil ka na sa kakaisip mo sa pangarap mong yan. Wala kang mararating dyan. Napakaraming nagtapos pero wala namang trabaho. Tingnan mo yung anak ni Lilibet. Graduate yun ng 4 na taon pero nasan ngayon? Ayon, tambay. Walang alam kasi puro aral ang pinaggagawa. Isa pa, yung anak ni Mario, yung may tindahan dyan sa labasan. Wala ding trabaho. Nag-aral din yun ng college. Sinasayang mo lang ang oras mo para sa pangarap mong yan. Kung ako sa'yo, mag-ayos ka na at sumama ka na sa paggagapas ng mga palay. Opo, Nay. Masakit man para sa akin, Miss Clore. Subalit ganito talaga ang aking ina. Wala siyang pangunawa para sa kanyang anak. Hindi niya kami pinag-aral at ang aking mga kapatid dahil mas naniniwala siya na ang pagtatrabaho ng mas maaga ang magsasagip sa amin sa kahirapan. Kahit kailan, hindi niya inisip ang kapakanan at kinabukasan ko at ng mga kapatid ko. Nakakainis siyang ina. Minsan, naiinggit ako sa mga anak na may inang suportado ang kanilang pag-aaral at ginagawa ang lahat para lang makapagtapos ang mga ito. Iba ang sitwasyon ko, Miss Clore. Simula pa nung bata ako, banat na ang aking katawan sa trabaho. Ako rin ang nagpapaaral sa aking sarili. Sa totoo lang, Miss Clore, ang pangarap ko ay makapagtapos at makahanap ng disenteng trabaho. Mapag-aral ang mga kapatid ko at maiahon kami sa hirap. Araw-araw, umulan man o tirik ang araw, nagtatanim kami ng palay sa maliit naming lupa. Maliit lang ang benta ng mga ani at bigas. Hindi sapat para mabuhay kami sa isang araw. Oh, Jel, anak, gabi na, matulog ka na. Opo, Tay, matutulog na rin po ako. Tinatapos ko lang po itong mga gawain ko. Nag-aaral ka na naman ba? Opo, Tay. Alam mo anak, pasensya ka na kasi kulang talaga yung pera ni tatay para pandagdag gastusin mo para makapag-aral. Pero huwag kang mag-alala, kapag nakaluwag-luwag naman ako bibigyan kita. Nako, Tay, wag na po. Nakakahiya po sa inyo. Panggastos na lang yan rito sa bahay. Huwag niyo na pong intindihin yung para sa akin. Nako, salamat anak ha. Napakabait mo talaga. Napakaswerte na mapapangasawa mo.
Sana kung makahanap ka ng lalaki, wag yung kagaya ko na walang pera at hindi kayo mabibigyan ng magandang kinabukasan. Ikaw talaga, Tay. Napakadrama mo. Napakabuti niyo ang ama para sa aming magkapatid eh. Ramdam ko ang hirap at pagod niyo para kumita ng pera. Huwag niyong isipin na wala kayong kwentang ama. Para sa akin, kayo ang pinakamasipag sa lahat. At kung mag-aasawa ako, dapat yung kagaya niyo. Kahit hindi mayaman pero masipag at mapagmahal. Ikaw talaga oh. Payakap nga sa akin, dalaga. Isang umaga, may bali-balitang kumalat sa aming lugar. May isang resort na itatayo raw sa aming lugar na pagmamay-ari ng isang mayamang pamilya. Halo-halo ang reaksyon ng mga taga-baryo. Ang iba, sang-ayon, dahil para sa ikagaganda ng turismo at magbibigay ng maraming trabaho. May mga iilan rin naman na ayaw sa panukala dahil maraming mga puno ang masisira at maraming mga bahay ang pwedeng madamay at mapaalis. At isa na kami doon kung sakali. Basta bababayaran ako ng malaking halaga, papayag akong umalis dito. Ano ka ba, Nay? Ganyan na ba kababa ang reputasyon nyo? Ibibenta nyo lang basta-basta tong bahay? Ang tagal na natin dito ah. Sila ang dayo sa ating lugar. Sila dapat ang umalis at itigil yung plano nila. Tumigil ka nga, Shell. Ikaw bata ka, wala kang alam. Hindi ka mapapakain ng reputasyon mo. Pera ang pinakamahalagang bagay sa tao. Yan ang nagpapaikot sa mundo. Pera, Nay. Hindi mabibili ng pera ang dignidad. Oo, mahirap tayo. Pero hindi ibig sabihin, papayag na lang tayo na alipustain ng mga mayayamang yan. Sarili nating lupa ang mga nakatirik sa baryong to. Basta. Kapag nagkasundo ang mga lokal sa baryo natin na makipag-usap sa negosyanteng yon, papayag ako kung babayaran nila ako ng tamang halaga. Ganun lang yun eh. Nagdaan pa ang mga araw at tuluyan na ang chismis ay naging totoo. Pumunta sa aming baryo ang mayamang negosyante sa pangalan na Don Roger Agoncillo. Isa siyang mayaman na nagmamay-ari ng napakaraming resort sa bansa. Pumunta siya sa aming baryo para ibalita ang kanyang plano. Magandang umaga sa mga mamamayan na San Andres. Ako ang inyong likod na si Roger Agoncillo. Nabalitaan niyo na siguro ang aking plano na magpatayo na isang mini resort para sa ating baryo. Well, totoo po ito. Hindi ko na po ito patatagalin at wala nang paligoy-ligoy pa. Kailangan ko po ng inyong kooperasyon sa aking plano. Kung papayag po kayo sa aking proyekto, makakapagbigay ito ng napakaraming trabaho sa inyo. Maging ang turismo sa lugar ay daragsa rin. Maraming pagbabago kung sakali payagan niyo ako na bilihin ang inyong mga lupain. Pero wag po kayo mag-alala. Ako naman po ay makabayan. Magbibigay ako ng paunang bayad para sa mga taong gustong magpalista sa pagbayag sa kanilang pag-alis. Ito ay hindi pilitan. Kung gusto nyo o ayaw nyo, wala pong problema. Sinungaling, mga ganid sa kapangyarihan at salapi. May araw rin kayong mga manluloko. Hoy, ano ka ba, Shelly? Baka marinig ka sa pinagsasasabi mo dyan. Alam mo ba kung sino at ano yung si Don Roger? Makinig ka na lang sa kanya. Ano makinig, Nay? Ginagamit niya lang yung yaman niya para makapanglamang ng kapwa. Yung ibabayad niya sa atin, mas malaki pa ang pwede niyang kitain. Alam niya kasi na napakagandang pwesto nitong baryo natin para pagtayuan ng resort. Tinadaan lang kayo niyan sa mga mabubulaklak na salita eh. Tumigil ka nga, Shelly. Walang preno talaga yung bibig mo. Bahala nga kayo, Nay. Pero hindi tayo dapat pumirma sa gusto ng taong yan eh. Mabuhay si Don Roger! Mabuhay! Nakikinig ka ba sa akin, Nay? Matapos ang pangyayaring yon, mabilis na kumalat ang mga papel para gawing listahan ng mga gustong pumirma. Lumipas pa ang mga araw at naghalo ang mga tao sa baryo tungkol sa pagpayag sa pagpirma sa proyektong gusto ni Don Roger. Marami ang umayaw at nagprotesta. Ayon sa kanila, hindi pwedeng sirain ang magandang kalikasan at mga palayan sa aming lugar. May mga pumanig naman sa side ni Don Roger
at gustong matuloy ang proyekto. Isa sa mga nanguna sa organisasyong ito ay ang aking ina. Mabilis sa mga sumunod na nangyari. Ang pagkakaalala ko lang, naging leader ng samahan si inay para manguna sa pangangalap ng pirma. Siyempre, kapalit ng pera kaya siya pumayag. Binabayaran siya ng mga tauhan ng Don para magsilbing middleman sa mga taga-baryo. Nay, hindi niyo naman dapat gawin to. Maraming gustong ipatigil ang proyekto ni Don Roger. Pero kayo tong nangunguna para magpapirma sa mga kapitbahay natin. May hiya pa ba kayo sa sarili niyo? At sinong impacta ka para pagsabihan ako ng nanay mo? Anak lang kita, Shell. Wala kang karapatan kung ano pang gawin kong desisyon. Bakit? Ikaw ba ang gumagawa ng paraan para magkapera tayo dito? Di ba ako lang naman? Lumeng, baka nakakalimutan mo ata nagtatrabaho rin ako. Huwag mo sanang baliwalayin yon. Oo nga. Pero itong anak mo, kung makapagsalita akala mo perpekto. Pero nay, tumutulong naman po ako sa inyo Kasama niyo rin po ako sa pagtatanim. Hindi niyo po ba ina-appreciate? Hindi yun sapat, Shell. Ang kailangan natin maraming pera. Ngayon nagkaroon ako ng pagkakataon na gawin ng mga yon. Sa pamamagitan ng paninipsip kay Don Roger. Wala na akong pakialam kung bayaran niya tayo para umalis sa baryong to. Basta makikita ako ng malaki sa kanila Pero Lumeng, baka sa ginawa mo marami magalit sa'yo. Pansin ko kasi simula na naging leader ka sa samahan, marami na nakataas ang kilay ng mga kapitbahay natin. Ang tingin tuloy sa'yo mukhang pera. Naiinggit lang sila kasi ako may pera. Sila wala. Inggit lang sila kasi ako pinapabura ng mga agonsilyo. Sila hindi. Aakyat na po ako sa kwarto ko. Saan ka na naman pupunta? Mag-aaral po. Yan, dyan ka magaling. Mag-aral. Puro ka mag-aral. Hindi ka mapapakain yan. Sasayangin mo lang ang oras mo. Ilang beses ko na yan sinabi sa'yo. Hindi ka talaga nakikinig sa akin. Nay, edukasyon lang naman po ang natitirang sandata ko para maging maunlad balang araw. Ayoko po ng ganitong buhay. Gusto kong umayos ang kalagayan ko pagdating ng panahon. Gaano ka ba kasigurado na gaganda ang buhay mo kapag nakapagtapos ka? Hoy, Shell, gumising ka na sa kahibangan mo. Nay, ang kaalaman ay kayamanan. Hindi yan kayang palitan na kahit na anong salapi sa mundo. Kung ako sa'yo, sumama ka na lang sa akin at baka bigyan ka pa ng pera ng mga agonsilyo. Malay mo, kapag nagawa ang resort pagtrabahuhin ka nila sa kanila. Maganda ka, sexy, maputi. Sayang naman kung hindi mo magagamit yan. Gusto ko pong kumita sa maayos na paraan. Pasensya na, Nay, hindi ako pabor sa mga ginagawa nyo. Hoy, Rolly, pagsabihan mo nga yung anak mo. Napakapiloso po. Hoy, Shell, kinakausap pa kita. Bumalik ka dito! Nagdire-diretso na ako sa aking kwarto. Sa totoo lang, inaamin ko na masama ang loob ko sa aking ina. Minsan, naisipan ko nang lumayas at tumakas sa pamamahay na yon. Subalit sa tuwing naaalala ko ang aking ama at mga kapatid, nagbabago ang aking isip. Mahalaga sila sa akin, kaya ayokong masira ang kanilang mga buhay. Kaya naman pinipilit kong magpakatatag para sa aking pangarap. Hanggang isang araw, may nakakahindik na balita ang gumising sa aming baryo. Dahil natagpuan na lamang napatay ang 3 miyembro ng pamilya ni Aling Carmen. Ang kanyang asawa at 2 anak na lalaki. Lahat ay nakakapanlumo ang naging resulta ng pagkasawi. Putol-putol ang parte ng katawan. At butas ang mga tiyan. Na tila tinanggalan pa ng mga lamang loob. Nakasabit pa ito sa puno at durog ang mga katawan na parang damit na isinampay. Lahat ng mga taga-baryo, walang ideya kung sino ang may sala sa pangyayaring yon. Sa tagal na kasi ng aming lugar, ito pa lang ang unang pagkakataon na may namatay sa ganung paraan. Nakakadiri, Miss Clark. Kitang-kita ko kasi kung paano sila ibinaba sa puno. Halos maduwal ako sa amoy ng patay na katawan. Hindi ko kinaya. Hindi lang yon ang una at huli.
Dahil ilang araw lang ang lumipas, may namatay uli at sa kaparehas na paraan ang nangyari. Wasak din ang tiyan at wala nang lamang loob. Labis na natakot ang mga tao at umiwas na lumabas kapag gabi. Kumalat kasi sa baryo na may gumagala raw na adik mula sa malayong probinsya at nambibiktima ng mga tao. Subalit sa mga pagkamatay na yon, may napansin akong pagkakaparehas nila bukod sa paraan ng pagpatay. Pansin niyo ba, Tay? Yung pamilya ni Aling Carmen at ni Manong Kuroy, sila yung mga nangunguna sa pagprotesta sa gagawing proyekto ni Don Roger, di ba? Hindi ba nakakapagtaka? Sana naman mali ako ng hinala. Sana wala talaga tong kinalaman. Aba, tama ka nga anak. Sila nga yung mga galit sa ipapatayo resort sa ating baryo. Hindi kaya ipinapapatay sila ni Don Roger? May alam kaya si Inay tungkol dito? At sakto naman, kakarating lang ni Inay mula sa mansyon ng mga Agoncillo. Nay, nabalitaan niyo na po ba yung nangyari na naman kay Manong Kuroy? May nakita na naman bang kayang mga barangay eh? Ay nako, tama lang yun sa kanila. Ang hilig kasi nilang makialam eh. Kung pamayag na lang sana sila at nakipirma, ay di sana walang magtatangka sa buhay nila. Ibig sabihin, may alam kayo sa nangyari? Wala akong alam. At saka baka iniisip nyo na may kinalaman si Don Roger sa pagkamatay ng mga yun ha? Sinasabi ko na sa inyo, hindi ganun si Don Roger. Ibang-iba siya. Mabait siya sa mga tao at hindi niya magagawang pumatay. Sana naman mabigyan ng hustisya yung mga nangyayaring pagpatay dito sa lugar natin. Sana nga. O siya. May dala pala akong ulam mula kay Don Roger. Binigay niya sa akin. Karne? Oo, ang dami no. Sigurado aabutin to ng 1 linggo sa dami ng binigay niya. Napakabait talaga ng pamilya nila. Saan ka pa makakahanap nang nagtatrabaho ka na, sumasahod ka pa, may ulam ka pang maiuuwi? Busog na ako, Nay. Hindi na po ako kakain. Ikaw ang bahala. Sinubukan kong pagmasdan ng inilapag ni Inay na karne. Iba kasi ang pakiramdam ko sa karneng yon. Napakabaho kumpara sa karne ng baboy. At saka iba ang hugis ng lamang loob. Alam mo yung tipong, sa unang tingin, malalaman mo kaagad na karne yon ng baboy. Pero yung karne na yon, hindi talaga siya karne ng baboy o kahit na anong hayop. Masama ang kutob ko pero hindi ko nalang pinahalata. Nagpatuloy pa rin si Inay sa pagiging leader ng samahan na nangangalap ng mga pirma. Hanggang dumating na nga ang pagkakataon na pumayag na ang local government at mga city offices para magtayo ng resort ang pamilya Agoncillo. Siguro dahil na rin may kapit ito sa politika, kaya mabilis umusad ang kanilang proyekto. Kaya ngayong may pirma man o wala, matutuloy na ang proyekto sa aming baryo. Marami ang nagalit at nagprotesta. Isa na ako doon. Lahat kami ay pumunta sa tapat ng mansyon ni Don Roger para kausapin ito at pakiusapan na itigil ang gagawing proyekto. Pakiusap naman, Don Roger Agoncillo. Pakinggan niyo ang mga taong ngayon na naririto sa inyong tahanan. Lahat kami nagpunta dito sa iisang layunin, ang ipatigil ang proyekto niyo. Iha, kumalba ka. Wala akong masamang plano para sa inyong baryo. Sa totoo nga, pabor pa sa inyo to. At least magkakaroon kayo ng trabaho. Ayaw nyo ba doon? Matagal na kami dito. Ito ang baryong kinalakihan namin. Maganda ang lugar at mula yun sa natural na ganda ng kalikasan. Huwag nyo naman sana itong sirain dahil lang sa sarili nyo kagustuhan. Sino ba nagsabing sisirain ko to? Pagagandahin ko pa nga eh. Iha, wala ka atang alam patungkol sa turismo. Ito'y natural lamang. May maraming magandang idudulot ito kumpara sa iniisip mo masama. Basta, hindi kami papayag. Hindi kami aalis dito hanggat hindi mo pinapahinto ang proyekto. Wala ka nang magagawa, Iha. May order na ako mula sa local government at permado na din to.
Wala kang makikita na may nilabag ako. Kaya sa bandang huli, kayo rin ang matatalo. At saka, trespassing tong ginagawa nyo ah. Gusto nyo ba kasuhan ko pa kayo? Huwag mo nang idamay pa ang mga tao rito sa kalokohan mo. Basta, hindi ako aalis dito. Ipaglalaban ko ang baryo namin. Hoy, Shelly! Ikaw ba yan, anak? Anak mo ang babaeng yan, Lumeng? Ano bang ginagawa mo ditong bata ka? Alam mo ba kung anong kaparusahan sa kaguluhan na ginagawa mo? Hindi ako aalis dito, Nay. Sobra na sila. Hindi ako papayag na alipustahin nila tayo. Pasensya na po, Don Roger. Anak ko po ang babaeng yan. Masyado lang kasi siyang kinakain ng mga nababasa niya at ng kanyang pag-aaral. Kaya kung ano-anong pumapasok sa isip niyan. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Iba na talaga ang kabataan ngayon. Masyadong mapusok sa mga bagay-bagay. Lumeng, pwede bang pakausapan mo ang iyong anak na umalis na? Bago pa magbago ang isip ko, tumawag pa ako ng pulis at ipadampot sila. Opo, Don. Pagsasabihan ko siya. Pasensya na po ulit kayo, ha? Bitawan niyo nga ako, Nay. Kailangan natin ng boses na sasalo sa mga maling gawain nila. Diyos ko naman, Shell. Tumigil ka na nga at umuwi na tayo ngayon din. Mamaya ka sa akin pag-uwi. Makakatikim ka ng sermon. Hindi ako aalis dito, Nay. Hanggang isang paghakbangang narinig ko na papalapit sa aming kinaroroonan. Isang lalaki ang pumigil kay inay. Nang lingunin ko ito ay nakakita ako ng isang binata. Na sa tingin ko ay halos kasing edad ko lang. Nagpakilala siyang si Christopher, ang anak na lalaki ni Don Roger Agoncillo. Matipuno at matangkad na lalaki. Mukhang artista kapag malapitan. Ah, ikaw pala si Jelly. Nakukwento ka sa amin ng iyong ina na si Aning Lumeng. Maganda ka pala sa personal. Nako, Sir Christopher. Pasensya ka na sa inaasan ng anak ko, ha? Naku po, wag po kayong humingi ng tawad. Okay lang po yun. By the way, ako nga pala si Christopher, ang anak na lalaki ni Don Agoncillo. Ako rin yung tagapagmana ni Papa. Pakialam ko naman kung sino ka. Hindi ko kailangang malaman kung ano ka rito. Kakaiba ka rin babae ah. Matapang at mataray. Kung akala nyo na bibili ng pera ang lahat, pues, ang dignidad ko hindi. Tama nga naman. Pero minsan, kailangan natin ibaba ang ating pride. Lalo na kung nakasalalay ang ating kaligtasan. Anong ibig mong sabihin? Wala naman akong ibig sabihin. Gusto lamang kita bigyan ng payo. Para rin sa ito at sa pamilya mo. Sayang naman ang ganda mo kapag hindi mo ginamit na maayos yung utak mo. Basta tandaan mo, minsan kailangan natin tumahimik para hindi tayo makapahamak. Sa sinabi ng lalaking yon, natahimik ako at nag-isip ng malalim. Matapos yon ay kinaladkad na ako ni inay pauwi sa aming bahay. Dahil sa pangyayari halos ilang araw akong hindi pinalabas ng aking ina. Dahil sa kahihiyan na idinulot ko raw sa aming baryo. Subalit hindi naman ako nagsisisi sa aking ginawa. Tama lang yon. At kung bibigyan ulit ako ng pagkakataon, uulitin ko ang ginawa ko. Matapos ang ilang araw ay pinayagan na muli akong makalabas. Nakarinig na lamang ulit ako ng balita na may namatay na naman na residente sa aming baryo. At ngayon, hindi lang isa, kundi 5 miyembro ng pamilya. Natagpuan na lang ito na wala ng buhay at wala ng mga ulo at lamang loob. Hindi ko alam kung nagkataon lang. Subalit nung araw ring yon, pumunta sa aming baryo ang mga tauhan ni Don Roger at nagpamigay ng mga karne para sa mga residente. Para namang mga langgam na nagkagulo ang mga tao at kumuha ng kanilang mga parte. Subalit ako, hindi nakisali sa kanilang kaguluhan. Isang kotse sa aking harapan ang bigla na lang huminto. Binaba nito ang bintana at nakita ko ang arogante na si Christopher. Oh, kamusta Miss Dignidad? Nakalabas ka na pala? Tigilan mo ako, hindi naman tayo close ah. Ba't mo ako kinakausap? Grabe ka naman.
Alam mo ba, karamihan sa mga babae dito sa inyo, nagkakandara pa na makausap ako. Tapos ikaw, tatarayan mo ako ng ganyan? Hindi ako kagaya nila, no? Hindi ako uto-uto. Sa iba ka nalang manggulo. Baka gusto mo sumabay. Pupunta kasi ako sa taas ng bundok, magpapahangin lang. Hindi kasi ako pamilyar sa lugar na to eh. Kaya naisip ko na magiging mabilis ang paglilibot ko kung may kasama akong taga rito. Mag-isa ka. Hindi ako sasama sa'yo, no? Ang damot mo talaga. Sige ka, susumbong kita sa nanay mo. Ano ka? Batang sumbongero? Baka nagtatago ka pa sa saya ng nanay mo, ha? Nakakatawa ka talaga, Miss Dignidad. Pero sige, talo na ako. Pasensya ka na sa mga inasal ko sa'yo. Hindi na mauulit yon. O ngayon, pwede mo na ba ako samahan na maglibot sa baryo nyo? Huminga ako ng malalim at nag-isip bago muling magsalita. Ay, sige, payag na ako. Pero isang beses lang to hindi na to masusundan pa. At saka hindi ibig sabihin nito okay na tayo. Ang dami mong daldal. Sige na, sakay na rito. Mabilis akong hinila ni Christopher sa kanyang sasakyan at mabilis kaming umalis. Pumunta kami sa malapit na lawa kung saan tanaw mo sa itaas ang napakagandang baryo ng San Andres. Ang malawak na bukirin na napapalibutan ng mga puno. Mga huni ng ibon at lamig mula sa mga ilog at sapa na nakapalibot sa ibabang bahagi ng bundok. Ang ganda talaga dito, no? Maganda nga, pero ilang araw mula ngayon, masisira na ang ganda nito. Dahil ba yun sa proyekto ni Papa? Pakiusapan mo naman yung tatay mo. Naitigil na yung proyekto niya. Ikaw na nga ang nagsabi na napakaganda ng lugar ng baryo na to. Huwag mo namang hayaang masira to. Pakiusap na. Pasensya ka na ha. Pero si Papa kasi may hawak ng lahat eh. Siya rin yung nasusunod sa mga plano at gagawin. Wala akong papel para pigilan siya. Pero ang masisiguro ko ay yung panatilihin namin maganda ang iyong kalikasan. Maniwala ka, ang dala namin ay kagandahan ng inyong lugar. Nung mga oras na yon, Miss Clark, nabatid ko sa mga mata ni Christopher na tila nagsasabi siya ng totoo. Hindi siya nagsisinungaling sa kanyang sinasabi. Kaya naman naniwala ako sa kanya. Hinawakan niya ang aking kamay at sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kaba. Alam ko hindi mo magugustuhan yung sunod kong tanong sa'yo pero may boyfriend ka na ba? Ano? Wala. Hindi nga. Sa ganda mong yan wala ka pang nagiging boyfriend? Ay nako, lahat kayong mga lalaki ganyan ang bukang bibig pag nakakakita ng babaeng single. Lumang tugtugi na yan. Paano kung ayain kita maging asawa ko? Papayag ka ba? Ano? Asawa? Nababaliw ka na ba? Siyempre ayoko. Kahit pasuhulan niyo ako ng pera, no? Bakit naman? Hindi naman ako pangit ah. Ayoko. Kasi magulo yung pamilya niyo. Kapag mayaman kasi ang napangasawa ko, gugulo lang ang buhay ko. Okay na ako dun sa masipag, basta walang kaaway at masaya kasama. Nakakatuwa ka talaga. Practical ka talaga mag-isip, Chel, no? Iba ka talaga. Gusto ko yung ugali mo. Uulitin ko lang sa'yo Ayoko sa'yo, Christopher. Kahit papilitin mo ko. Oo na. Sige na nga, umalis na tayo. Baka hinahanap na ako ni inay, mayayari na naman ako dun. Mabilis kaming bumalik sa sasakyan para umalis na at umuwi. Matapos ang tagpong yon, mga ilang beses pang naulit ang aming pagkikita ni Christopher. Inaamin ko, wala akong nararamdaman kahit na konting pagkagusto kay Christopher. Ayoko talaga sa kanya, pati sa pamilya niya. Pakiramdam ko kasi may tinatago sila at pakitang tao lang sila sa mga residente ng aming baryo. Hanggang isang araw, muling sumalakay ang sinasabing pumapatay sa aming lugar. At ngayon, hindi tao ang biniktima niya, kundi mga kambing at manok ng aming kapitbahay. Ubos lahat ng kanyang mga alaga. Wala kahit isang itinira. Pira-piraso ang mga lamang loob sa lupa
at iba pang parte ng katawan ng mga hayop. Halos manlumo sa kakaiyak ang matandang yon dahil sa sinapit ng kanyang mga kawawang baboy at manok. Grabe talaga yung gumagala na yun. Kahit mga hayop hindi pinapalampas. Ano na namang ginagawa mo dito? Tsaka, ba't bigla-bigla kang sumusulpot para kang kabuti? Ikaw naman masyado ka talaga sa akin. Hindi mo lang ako napansin pero kanina pa ako dito sa likod mo. Kawawa naman yung mga baboy at manok, no? Kaya nga nung una tao, ngayon naman hayop. Ano naman kayang isusunod ng gumawa niyan? Bahay? Lupain? Nakakainis na, no? Huy, huwag mo ang lakasan yung boses mo. Kalma ka lang. Paano kasi? Kung ano-ano na lang kamalasang nangyayari sa baryo. Simula nung dumating kayo. Kung ano-ano na mga kakaibang patayin ng mga nagaganap dito. Ayan ka na naman Umiiral na naman yung conspiracy theory mo. Pati kami, dinadamay mo pa dyan. Che, wala ako sa mood makipag-usap sa'yo Bahala ka na nga dyan. Kasabay ng aking pagtalikod, ang mabilis kong paglalakad. Agad akong umuwi sa amin para maghanda ng aming kakainin. Subalit sa aking pag-uwi, isang nakakalungkot na balita ang aking natanggap. Hoy, Shell! Saan ka ba nanggaling na bata ka? Bakit po, Nay? Ano po nangyari? Ang ama mo! Ang ama mo ang taas ng lagnat! Talaga po? Naku, ano pong nangyari? Ba't po siya nagkaganyan? Hindi ko rin alam. Basta bigla na lang siyang nilamig at nanginig. Nang hahawakan ko, sobrang init niya. Halika na dali. Samahan mo ako sa ospital. Diyos ko po, Nay. Ang layo pa naman ang ospital dito sa atin. Lumakad ka na at maghanap ka ng masasakyan natin. Opo, Nay. Sige po, hahanap ako agad. Agad naming isinugod si Itay sa pinakamalapit na ospital. Sa totoo lang, hindi siya malapit dahil halos mag-iisang oras kaming nasa tricycle, makarating lang sa ospital. Agad na dinala si Itay sa emergency room dahil lantang gulay siya at putlang-putla. Hindi naman mapakali si Inay at maging ako, natataranta na rin. Diyos ko po, huwag niyo naman pong pababayaan si Itay. Diyos ko, iligtas niyo po siya. Ano na lang mangyayari sa atin, Shell, kung sakaling mawala ang papa mo? Nay naman, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Walang mangyayari kay tatay. Makakalabas siya dito sa ospital. Maya-maya pa nga ay lumabas na ang doktor at sinabi ang magandang balita. Ligtas na si Itay sa anumang banta sa kanyang buhay. Subalit nakitaan siya ng acute appendicitis at kailangan siyang operahan sa lalong madaling panahon. Medyo may kalakihan ang pera na kailangan sa operasyon. Hindi sapat ang ipon ni Papa maging ang mga pera ni Inay. Kaya naman humingi ako ng tulong sa mga kakilala ko. Maging ang sarili kong ipon na gamit ko na rin pandagdag. Subalit habang tumatagal at lumilipas ang mga araw bago ang operasyon ni Itay, mas lalong lumalaki ang aming bayarin sa nasabing ospital. Hanggang isang araw, kinausap ako ni Inay na parang madaling-madali siya. Shelly! Shell! Nasaan ka ba? Ano po yun, Nay? Mag-impake ka na at may pupuntahan tayo. Dalhin mo ang mga damit mo at mahahalagang gamit. Para saan po, Nay? Basta, huwag ka nang magtanong. Basta sumama ka na lang. Para saan nga ho, Nay? Hindi po ako sasama kung hindi ko alam kung saan niyo ako dadalahin. At saka, bakit kailangan ko pang dalhin ang mga gamit ko? Ikaw talaga, napakarami mong tanong sa buhay. Hindi ka na lang sumunod sa utos ko. Ayoko nga, Nay. Sabihin niyo muna sa akin bakit. At saka saan niyo ako isasama? May dinukot siyang envelope at saka binuksan sa aking harapan. Ano po to, Nay?
Kasunduan! Kasunduang kasal! Ano po? Kasunduang kasal? Ba't yun naman ako ipakakasal? At kanino? Kilala mo naman yung lalaking anak ni Don Agoncillo, di ba? Naghahanap kasi sila ng mapapangasawa. Ngayon, nakiusap ako sa kanila na pahiramin ako ng napakalaking pera para magamit natin sa pagpapagamot ng papa mo. Pumayag naman sila, basta ba gagawin kang collateral. Ipapakasal ka ni Don Agoncillo sa kanyang anak, si Christopher. Ano? Alam niyo po ba yung sinasabi niyo? Gusto niyo akong ipakasal sa lalaking hindi ko naman gusto? Hindi mo naman siya kailangang magustuhan Kasunduan lang to para makahiram ako ng pera para maipangpagamot sa ama mo. Pero Nay, may iba pa namang paraan hindi yung ganito. Anong paraan? Sige nga, sabihin mo. Halos wala ka nang natutulong dito. Kahit man lang dito sana may magawa ka. Para sa ama mo rin tong ginagawa natin. Nay, hindi ko po gusto si Christopher. Ayoko pong makasal sa kanya. Pag hindi mo ginawa na magpakasal kay Christopher, pwedeng mamatay ang tatay mo sa ospital. Kaya naman mag-isip-isip ka nga. Pero Nay, wala nang pero-pero. Naghihintay ang mga Agoncillo para pirmahan mo ang kontratang to. Sa oras naman na makabayad tayo tatanggalin na nila ang kontrata. Maganda din yan, para pwede mong hingian ng pera yung anak ni Don Roger. Sulitin mo na ang pagkakataong to. Binenta niyo ang sarili niyong anak para dito? May awa pa po ba kayo sa akin, Nay? Huwag ka nang magdrama. Buti nga si Christopher pa mismo ang nag-alok na pakasalan ka. Madami diyang nagkakandarapan na maligawan niya. Tapos ikaw, mag-iinarte ka pa dyan? Hindi yun kaartihan, Nay. Hindi ko po siya gusto. Ayoko pong magmahal ng tao kung sapilitan lang din naman. Pwes, simulan mo ngayon. Wala akong nagawa kundi sumunod sa utos ni Inay na makipagkasunduan na ikasal kami ni Christopher. Alam ko naman na gustong-gusto niya din to. Pumunta kami sa mansyon ng mga Agoncillo. Dala ko ang aking malaking bag na naglalaman ng mga gamit. Doon muna ako maninirahan bilang wala pang preparasyon sa aming kasunduang kasal. O siya, Shell, iiwan na kita dito ha. Mag-iingat ka. Dito ka muna titira habang nilalakad pa ang dokumento sa gaganaping kasal nyo. Ikamusta mo ko kay tatay, Nay? Sana naman maging maayos na siya. Sasabihan kita kaagad. Pero sa ngayon, ang importante, nakuha na natin yung pauna nilang bayad para sa ospital. Gawin mo ang gusto mo dyan sa mansyon. Sa tingin ko naman baliw sa'yo yan si Sir Christopher. Kaya pwede mo siyang hingian ng kung ano-ano. Kayo talaga, Nay. Tama na nga po yung pagiging sakim nyo sa pera. Aba, hindi yun pagiging sakim. Ang tawag doon diskarte. Pag wala kang diskarte, hindi ka mabubuhay. Sa panahon ngayon, marami nang mapanglamang ng kapwa. Dapat isa ka din sa marunong manlamang. Ewan ko sa'yo, Nay. Basta, lagi ko kayong tatawagan, ha? Sige na, Shell. Aalis na muna ako. Maiwan na kita. Pagkaalis ni Inay ay agad akong pumasok sa napakalaking pintuan ng mansyon. Ang huli kong punta rito ay nung nagprotesta ako kasama ang mga taga-baryo. Agad akong sinalubong ng isang babae na sa aking palagay ay isang katulong. Masama itong makatingin, mga tingin na nanlilisik, para akong pinapatay sa mga titig niya. Hindi siya nagsasalita, bagkos ay inilibot niya ang kanyang paningin sa akin. Pagkatapos ay inamoy-amoy niya ako na para bang aso. Anong ginagawa mo? Mukhang mabango ka at masarap Ano? Ano pinagsasasabi mo? May sira ka ba sa utak? Nako ate, baka gutom lang yan. Baka hindi ka nila pinapakain dito ng maayos. Totoo. Totoo yung alin? Yung sinabi ko?
Totoo yung sinabi ko na masarap ka. Tigil-tigilan mo na nga ako. Nasaan ba si Christopher? Jelly, nandiyan ka na pala. Kanina ka pa ba? Hindi naman, kakarating ko lang. Hinatid ako ni inay. Ganun ba? Sige, pasok ka. Ang weirdo ng katulong niyo, ha? Sinong katulong? Ang dami kasi namin katulong eh. Yan yung nasa likod natin. Si Mency. Naku, matagal na yan dito. Bata pa ako, halos dito na rin yan lumaki. Yung nanay niya si Aling Flor, siya yung kusinero namin dito. Ganun ba? Ang sabi niya kasi sa akin kanina, masarap daw ako. Hindi ko gets kung anong ibig niyang sabihin. Sinabi niya yun. Hayaan mo na yun si Mency. Ganyan talaga siya. Pagkatapos ng tagpong yon, hinatid ako ni Christopher sa aking magiging kwarto. Actually, hindi pala kwarto ko. Kwarto naming dalawa. Sabi niya kasi, dun din ako matutulog kung saan ang kwarto niya, bilang tanda ng pagiging mag-asawa namin. Baliw ka ba? Hindi ako papayag, no? At saka hindi naman tayo kasal. Hindi kita gusto para sa kaalaman mo, ha? Kahit mayaman ka pa, hindi kita magugustuhan. Ginawa ko lang to dahil kailangan ni tatay. Kalma ka lang, Jelly. Nag-uumpisa na naman umusok yung puwet mo sa galit eh. Pero ito lang kasi yung kwarto na papwede sa'yo. Tsaka huwag kang mag-alala, no? Wala naman akong gagawin sa'yo. Tandaan mo, kasunduan lang ang kasal natin, hindi mo ko pagmamay-ari. Sa oras na mabayaran namin ang utang na hiniram namin, uuwi na ako sa amin. Okay, sige, walang problema. Basta okay na sa'yo na dito ka muna sa kwarto ko, ah. Ano pa bang magagawa ko? Pero hindi ako tatabi sa'yo, Lagyan mo ko ng unan at kumot kahit sa lapag na lang ako. Sanay naman ako ng ganun eh. Hindi, dito ka sa kama. Malamig sa lapag ng kwarto. Masyado ka naman takot sa akin, hindi naman kita halikan eh. Hindi ako nanghahalik, nangangagat ako. Bahala ka nga sa buhay mo. Kinagabihan ay inaya ako ni Christopher para maghapunan sa kanila. Napakahaba ng kanilang lamesa at napupuno yon ng mga pagkain. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng iba't ibang uri ng pagkain. May karne, may gulay, may isda, may prutas pa. Napakarami. Subalit kahit maraming pagkain, tatatlo lang kami ng kanyang ama na nakaupo sa hapagkainan. Sa atin lang po ba lahat ng to? Oo, Chel. Sa atin lahat ng yan, kaya kumain ka na. Nakakahiya naman. Tayo kumakain, tapos sila tumitingin lang. Ayain din kaya natin sila. Hindi talaga sumasabay ang mga katulong sa pagkain. May sarili silang oras. Masasanay ka rin, iha. Ganyan talaga ang aming mansyon. Pero kahit gano'n naman maayos namin silang tinatrato. Lahat sila ay pamilya ang aming turing. Talaga? Pansin ko lang po, napakarami yung katulong. Lahat po ba sila may mga ginagawa? Napansin ko kasi yung iba, parang nakatambay lang. Mukhang magaling ka magmasid sa paligid, iha. At para sagutin ang tanong mo, ang karamihan sa kanila ay mga nomad. Mga wala nang matirahan at walang pamilya na kinuha ko upang ampunin at magtrabaho sa akin. Ito ay upang magkaroon sila ng pamilya at trabaho na pwede nilang pagkakitaan. Talaga po? Mabait naman pala kayo. Ikaw talaga, Chel. Hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin na masama kami mga Agoncillo? Pinatunayan na nga namin na para sa mga tao yung aming ginagawa. Pasensya na kung napag-isipan ko kayo ng masama, Don Roger. Huwag mo nang isipin yon, iha. Naintindihan naman kita. Basta't ang mahalaga, nandito ka na. Ihahanda na namin ang preparasyon para sa kasal niyo ni Christopher. At sa lalong madaling panahon ay kailangan na kayong maikasal. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi ni Don Roger. Kahit kasi mabuti ang kanilang intensyon, hindi ko magawang mahalin ang kanyang anak. Wala talaga akong nararamdaman kahit konting pagmamahal kay Christopher.
Hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko, may pumipigil sa akin na mahalin ang taong yon. Nang gabi ring yon ay nagpa siya akong magpahangin sa labas ng mansyon. Sa parte kung saan napakaraming bulaklak ang nakatanim. Grabe, napakarami rin nilang uri ng mga halaman doon sa kanilang lugar. Hanggang isang sasakyan na itim ang pumarada. May mga lalaking lumabas, hindi ko mabilang kung ilan sila. May mga dala silang sako. Nung una, akala ko, sako ng bigas ang kanilang mga ibinababa. Subalit ng pakatitigan kong mabuti, napansin ko na parang kakaiba naman ata ang pagkakatali sa mga sako. Hindi yun normal. Nakuha noon ang atensyon ko. Kaya naman nagtago ako sa teres at tinignan ang kanilang gagawin. Mabilis ang tibok ng aking puso nung mga oras na yon. Hindi ko maipaliwanag, subalit kinakabahan ako. Nakita ko na tila nag-uusap ang mga lalaki, pero hindi ko yun marinig dahil sa aking lokasyon sa kanila. Hanggang ang mga sako na kanilang nilalabas, dinala nila sa loob ng mansyon, sa likod kung saan naroon ang kusina. Nung akala ko, wala na ang mga lalaki. Isang boses ang aking narinig sa aking likod. Pagalit itong pinuntahan ako. Huy, sino ka? Bakit ka nandito? Pasensya na po, Manong. Buisit, sagutin mo ang tanong ko. Anong ginagawa mo dito? Nagpapahangin lang po ako sa labas. Tapos, nakita ko kayo na dumating at naglabas ng mga sako. Yun lang po. Nakita mo ba yung nilabas namin? Opo, nakita ko po. Ano pang nakita mo? Wala na po, Manong. Tsaka, ba't ba kayo nagagalit? Hindi ka dapat nandito. Umalis ka na kung sino ka man. Delikado dito sa mansyon ng mga Agoncillo. Ano? Hindi ko po kayo maintindihan. Umalis ka na rito bago pa may mangyari sa'yo. Kasabay ng salitang yon ang kanyang pag-alis. Mas lalo akong kinabahan sa kanyang mga sinabi. Para bang may alam siya na hindi ko alam. Sinundan ko ang kanyang pinuntahan at tumungo siya sa kusina kung saan nagluluto si Aling Flor. 10 oras na ng gabi pero nagtatadtad pa rin ito ng mga karne. Kaya naman sinilip ko ito mula sa bukana ng pintuan. At halos masuka ako sa aking nakita. Halos himatayin ako sa aking nasaksihan. Yung mga sako-sako kasing inilabas kanina, mga karne pala. Subalit puno ito ng iba't ibang laman ng loob. Bituka, puso, atay, hindi ko na alam ang iba. Basta, sobrang lansa at ang baho sa loob ng kusina na yon. Hindi ko lubos maisip kung paano natitiis ni Manang Flor na magluto sa ganong kabahong lugar. Patakas na sana ako nang biglang may natapakan akong plastic bottle na nagresulta sa malakas na tunog. Napansin ko na tumingin si Aling Flor sa aking kinaroroonan at kitang-kita ko ang kanyang mga mata. Puti lang ito at hindi ko nakikita ang refleksyon ko sa kanyang mata na nakatayo. Grabe ang takot ko. Agad akong tumakbo ng mabilis at hindi ko na alam ang sunod na nangyari. Basta, ang pagkakaalala ko na lang, nakarating ako sa kwarto na hinihingal at kinakabahan. Hindi ko na kasi nilingon pa si Aling Flor kung nakita niya ba ako o hindi. Oh, Chel, bakit parang takot na takot ka? Saan ka ba nagpunta? Wala naman, wala. Matutulog na ako. O siya, sige. Huwag mo kalimutan patayin yung ilaw ah. Natulog ako ng gabing yon, pero hindi ko maipaliwanag dahil parang may nag-uudyok sa akin na gumising. Malakas ang aircon pero mainit sa pakiramdam. Dahil madilim sa kwarto ay hinanap ko ang aking cellphone sa lamesa na malapit sa kama. Pagbukas ko ng flashlight, halos atakihin ako sa aking nakita. Dahil pagtapat ko sa isang sulok ng kwarto, may nailawan akong tila babae na nakangiti sa akin. Grabe ang sigaw ko. Rinig sa buong mansyon. Mabilis na nagising si Christopher at binuksan ang ilaw. Mangiyak-ngiyak akong nagkwento at nagtuturo sa gilid ng pintuan habang pinapakalma ni Christopher. Ayoko na. Uwi na ako. Ayoko na dito.
Ano bang pinagsasabi mo, Chel? May nakita akong tao dun sa gilid. Isang babae. Nakakatakot ang itsura niya. Gusto ko nang umuwi, Christopher. Kalma nga, Chel. Kumalma ka. Bukas uuwi na ako. Sasabihan ko si inay na bayaran na lang kayo sa utang kahit paunti-unti. Hindi ko kaya yung kasunduang kasal na to. Pag-isipan mo mabuti, Chel. Hindi naman kita pinipilit pero sana maisip mo na nag-invest na ako para sa kasal natin. Chel, baka pagod ka lang kaya kung ano-ano na nakikita mo. Sigurado ako sa nakita ko. Totoo yun. Kinabukasan ay mabilis akong tumawag sa aking ina para magpasundo. Hindi ko na kasi kaya ang takot ko. Sobrang kinakabahan na ako sa mansyon na yon. Sinagot naman ni inay ang aking tawag. Kumusta ka na? Medyo nagiging okay na ang ama mo. Mabuti at mabilis ang mga doktor sa pag-asikaso sa operasyon niya. Mabuti naman, Nay. May problema ba? Ba't napatawag ka? Nay, gusto ko lang sanang magpasundo sa inyo. Uuwi na po ako sa atin. Ano? Uuwi? Nahihibang ka na ba? 2 araw ka pa lang dyan, uuwi ka na? Paano ang kasunduang kasal niyo ni Sir Christopher? Iba kasi ang pakiramdam ko dito, Nay. Bakit? Sinasaktan ka ba nila? Pinapahirapan o pinagmamalupitan? Sabihin mo kapag ginawa nila yon, pwede natin silang kasuhan, magkakapera pa tayo. Hindi naman po tungkol sa pananakit, Nay. Okay naman po ang trato nila sa akin. Ayun naman pala eh. Okay naman pala. Ba't nagdadrama ka na naman dyan? Para kasing may tinatago sila dito sa mansyon. Tapos yung mga katulong, kakaibang makatingin sa akin. Hindi ko talaga kaya, Nay. Hindi ko na kayang magtagal dito. Hindi ka lang sanay. Masasanay ka din sa buhay mayaman. Ganyan talaga pag lumaki sa hirap. Naninibago sa bagong environment. Wala ka na ba talagang concern sa akin, Nay? Meron naman. Pero kailangan mong magtiis dyan. Kasi nakipagkasundo tayo sa mga agonsilyo. Tiisin mo lang, matatapos din yan. Pagkatapos ng kasal, isa ka na sa tagapagmana ng mga agonsilyo. Grabe ka na talaga, Nay. Wala ka na talagang bukang bibig kundi pera. Siya, sige. Ganito na lang. Huwag ka nang mag-alala at bukas pupuntahan kita dyan. Kakamustahin kita. Siya, sige na. Ibababa ko na to at magpapahinga na ako. Ibinaba ko na nga ang tawag at humiga ako muli sa kama at huminga ng malalim. Hinanap ko si Christopher upang sana makausap. Pero kahit saang parte, hindi ko siya makita. Hanggang marinig ko ang kanilang boses sa kwarto ni Don Roger. Para bang nagtatalo ang mag-ama. Pupuntahan ko sana sila para awatin. Pero natigilan ako at pinakinggan na lang ang kanilang usapan. Lumabas ako sa kwarto at sumilip sa pintuan. Hindi natin pwedeng pauwin si Chel. Siya ang kailangan natin para makumbinsi ang mga tao sa ating itatayong resort. Pero pa, hindi na kaya ni Chel yung mga nangyayari dito sa bahay. Hindi ko nga alam kung unti-unti na siya nakakahalata. Huwag na natin siya idamay kung ano man tayo. Bakit? Nahuhulog na ba ang loob mo sa kanya? Tandaan mo, Christopher, kailangan ng ina mo na kumain ng laman loob ng tao para manatili siyang buhay. At yan ang katotohanan na hindi mo pwedeng takasan. Hindi ka dapat maawa sa tao. Hindi po ba kayo naaawa sa mga inosenteng taong kinakain nyo? Papa, sawa na ako. Gusto ko lang mamuhay ng normal. Ayoko na mabuhay bilang aswang. Hindi mo matatakasan kung ano ka, Christopher. Isa kang aswang at lahat tayo sa pamamahay na ito ay aswang. Ang lahi natin ay kailangan manatili. Kaya naman naghahanap tayo ng liblib na baryo upang pagtayuan ng resort at upang mahakot ang mga tao na pwede natin gawing mga pagkain. Pero pa, wag yun na po idamay si Chel at yung pamilya niya. Bakit kung magkataon? Anong gagawin mo? Lalabanan ko kayo pa. Aalis ako dito. Biglang nagbagong anyo si Don Roger. Nagbago ang hugis ng mukha nito at tila nagkaroon ng mga pangil. Naging madulas din ang pangangatawan niya at nagkaroon ng mga matutulis na kuko. Naging aswang si Don Roger.
Samantalang si Christopher naman, nagbago rin ng anyo kaparehas ng kanyang ama. Sinakal ni Don Roger si Christopher at nagkaroon sila ng matinding sagupaan sa loob ng kwarto. Hindi ko maisip kung bakit wala kahit ni isang katulong ang pumapasok para awatin ng mag-ama. Pero ako, nanginginig sa takot. Hindi ako makapaniwala na aswang ang mag-ama. Napatakbo muli ako sa aking kwarto at nagtakip ng kumot hanggang matapos ang mga naririnig kong kaguluhan. Lumabas lang ako nang marinig ko si inay na dumating para kumustahin ako. O ano, Shell, kumusta na? Nay, salamat naman at nandito na kayo. Uwi na po ako. Isama niyo na ako. Hindi ka sasama sa akin. Dito ka lang. Ayoko na po dito, Nay. May mahalaga ako sasabihin sa inyo. Ano ba yon? Mga aswang po ang pamilyang Agoncillo. Sila po ang may gawa ng mga patayan sa baryo natin. Kinakain nila ang mga tao. Totoo po, Nay. Maniwala ka sa akin. Nauntog ka ba at kung ano-anong pinagsasasabi mo? Walang aswang, hoy. Hindi yan totoo. Maniwala po kayo sa akin, Nay. Pakiusap, totoo po ang sinasabi ko. Hindi ko na lang namalayan. Hinila ako ng isang lalaki na nakita ko rin nung nakaraan at nagbigay sa akin ng babala. Ito ang driver ng pamilya Agoncillo, si Terry. Hoy, anong pinagsasabi mo? Totoo naman na, mga aswang kayo dito. Nakita ko kung paano magbagong anyo si Don Roger at Christopher. Kaya pala yung dala niyong sako. Mga laman pala nun, mga karne ng tao. Tumahimik ka kung gusto mo pa mabuhay. Alam mo ba kapag nalaman Don Roger na may kinalaman ka sa pagkatao nila, hindi siya magdadalawang isip na kainin kayong buong pamilya. Hindi mo kilala si Don Roger. Mabangis siya na aswang. Pero gusto ko nang umuwi. Pumirma ka sa kasunduan, di ba? Hindi ka na makakatanggi dahil kahit saan ka magpunta, hahabulin ka pa rin ni Don Roger. Kaya kung ako sa'yo mananahimik na lang ako at huwag mong pagsasabi kahit kanino yung nalalaman mo. Pasalamat ko nga ikaw yung napili na babae ni Sir Christopher. Kaya wala kang dapat ikatakot. Hindi ka namin kakainin dito. Pwede na lang kung magsusumbong ka. Pati ikaw? Aswang ka rin? Aswang kayong lahat dito? Oo, lahat kami dito aswang. Simula sa mga hardinero, mga katulong at driver, lahat kami aswang. Pero hindi lahat ng aswang ay kagaya ng iniisip mo. Kahit kumakain sila Don Roger ng karne ng tao hindi ko kayang pumatay ng mga inosente kagaya nyo. Pero bakit sinusunod mo si Don Roger? Dahil wala ka ibang paraan kundi sundin siya. Dahil kapag hindi ko ginawa yun papatayin niya ako. Lahat kami rito. Bakit? Marami naman kayo Hindi nyo ba siya kaya? Nagpapatawa ka ba? Isang uri na mataas na aswang ang mga Agoncillo. Bukod sa apoy, hindi sila tinatablahan ng asin at bawang. Ano? May ganun palang uri ng aswang? Oo, kaya kung ako sa'yo, mananahimik ka na lang. Matapos ang malinaw na paliwanag ni Terry, nanahimik na lang ako. Umuwi si inay na hindi ko talaga nasabi ang katotohanan sa pagkatao ng mga Agoncillo. Nagpatuloy ang aking buhay sa mansyon. Araw-araw ay mas lalong tumitindi ang aking karanasan. Gabi-gabi kasi akong nakakarinig ng mga karne na kinakatay ni Aling Flor, maging ang anak nito na si Mency. Kakaiba pa rin ang mga tingin sa akin. Kaya naman hindi na ako nakatiis. Isang gabi ay kinausap ko na si Christopher patungkol sa pagkatao niya. Alam ko na ang katotohanan, Christopher. Alam kong aswang kayo. Ano? Paano mo nalaman? Nakita ko kung paano kayo nagbagong anyo ng ama mo. Pasensya ka na, Chelly. Hindi ko nasabi agad sa'yo. Natatakot kasi nalayuan mo ko Talagang lalayuan kita. Sino ba naman ang gustong makasama ang isang aswang? Alam ko, Chelly. Pero malinis ang intensyon ko sa'yo. Maniwala ka. Tsaka wala kang dapat ipag-alala. Hanggat nandito ako, walang gagalaw sa'yo.
Paano ka ba naging aswang? Noon pa lang aswang na kami. Bago pa lang ako'y panganak aswang na ang lahi namin. Mula kami sa mataas na uri ng mga aswang nung unang panahon. Sabi ng aking ama, ang aking lolo ay isang purong aswang na nakipaglaban sa kasagsagan ng giyera ng mga Hapon. Hanggang naipasa na ito sa aming henerasyon. Sinubukan niyo na bang hindi kumain ng laman ng tao? Oo, pero napakahirap. Nanghihina kami kapag hindi nakakain ng laman ng tao. Halika, may papakita ko sa'yo. Agad na hinila ako ni Christopher kahit wala akong ideya. Kung saan kami pupunta ay sumama pa rin ako sa kanya. Sa labas ng kanilang garden, may maliit na pintuan sa ilalim ng lupa. Para itong bakanting kwarto na walang nakakaalam. Pumasok kami rito at sobrang sikip ng daraanan. Kasya lamang ang 1 o 2 tao. Napakadilim at napakabaho rin sa lugar na yon. May isang pintuan na binuksan si Christopher. At laking gulat ko nang masilayan ko ang isang babae na halos naaagnas na ang katawan. Ang payat na nito at parang halimaw ang kanyang itsura. Siya ang aking ina. Ano? Nanay mo ang babaeng yan? Aswang rin siya. Matagal na siya nakahiga dyan. Bata pa lang ako, ganyan na ang kalagayan niya. Hindi na kasi kumakain ng karne ng tao dahil sa kanyang malinis na paniniwala. Subalit dahil din doon sa paniniwala niya, unti-unting bumagsak ang kanyang katawan. Hindi hinahayaan ni Papa na manghina si Mama. Kaya naman gabi-gabi nagpapadala siya ng mga karne ng tao. Tapos pinapakain yung kay Mama. Ibig mong sabihin, lahat kayo dito kumakain ng karne ng tao? Tama ka. At sinasabi ko to dahil may tiwala ako sa iyo, Chel. At sana maniwala ka na hindi kita sasaktan. Naniniwala ako sa iyo, Christopher. Nang makita ko ang kanyang ina, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng pagkaawa kay Christopher. Kaya naman hinawakan ko ang kamay niya at saka siya niyakap ng mahigpit. Sa oras na malagay ka sa panganib, Chel, gamitin mo ang pasukan na ito upang makalabas ka sa mansyon. Talaga? Ako at si Papa lang ang nakakaalam ng daan na ito. Diretso itong lagusan sa bukana sa main gate. Salamat, Christopher. Naisip ko na tuloy na magpakasal na sa'yo. Ikaw talaga. Siya, sige na. Bumalik ka na sa kwarto at may iwan mo na ako dito. Agad akong bumalik sa aming kwarto. Pero papunta pa lang ako sa hagdanan. Naabutan ko si Terry kasama si Don Roger, na tila may daladalang mga tao na taga-baryo. Nakilala ko ang mga taong yon na taga-amin. Nung una, nagtaka ako bakit naroon sila sa mansyon. Kaya naman nagmadali akong pumasok sa kwarto at sinilip sila sa aking bintana. Salamin lang ang bintana kaya rinig mo ang usapan kapag sisilip ka mula rito. Kayong mga taga San Andres, matitigas talaga ang inyong mga ulo. Ilang beses ko na bang sinabi na huwag kayong pipigil sa kahit anumang kagustuhan ko? At bakit ang hilig nyo magprotesta? Boss, ano po bang gagawin natin sa mga taong to? Patayin nyo sila lahat. Ano sinabi niyo, Don Roger? Huwag po! Maawa po kayo sa amin! Nako, Don Roger, pakiusap mo. Huwag niyo po kami patayin. Biglang nagbagong anyo si Don Roger at kasabay nito ang pagtusok niya sa puso ng isang lalaki. Pagkahugot nito ay may hawak na itong duguan na puso ng tao na tumitibok pa. Agad nitong kinain ng puso sa harap ng mga taong yon. Nagkagulo na sa labas ng mansyon, subalit huli na ang lahat. Ang mga tauhan ni Don Roger ng mga aswang rin, sabay-sabay lumusob sa mga tao at pinagkakain nila ito. Ang iba, nagtalsikan ng mga dugo habang pumapalag para sa kanilang kaligtasan. Ang iba naman, pinutulan ng iba't ibang parte ng katawan. Ang iba, tinanggalan ng mga ulo at mata. Hindi ko kinaya ang nakikita ko. Para itong bangungot na ayaw kong masaksihan. Dinig ko ang paghingi ng tulong ng mga lalaki habang kinakain sila ni Don Roger. At habang inuubos nito ang mga dugo at sinisip-sip ang mga utak ng mga kawawang bangkay. Matapos maubos ang tao, ipinag-utos ni Don Roger na linisin ang mga kalat at ang ibang bangkay at dalhin sa kusina para ipaluto kay Aling Flor.
Hindi ako nakatulog ng gabing yon. May kirot sa puso ko para sa mga taong kinain nila. May galit at puot na namumuo na gusto kong gumante para sa mga pinatay ng pamilyang Agoncillo. Lumipas ang ilang araw. Kinausap kong mabuti si Christopher sa plano kong pagtakas. Akala ko nung una, pipigilan niya ako. Pero nagulat ako sa mga sagot niya. Naintindihan kita, Chelly. Bukas na bukas itatakas kita dito. Ihanda mo mga damit mo, pati yung mga kailangan mong dalhin. Pero bakit? Hindi ka ba magagalit? Bakit naman ako magagalit? Pinagkasundo lang tayong kasal pero hindi kita pagmamayari. Gusto ko magkaroon ng masayang buhay. Yung malayo sa ganito, kaya tinutulungan kita. Salamat, Christopher. Pero paano ka? Ako nang bahala kay Papa. Basta mamaya madaling araw tatakas ka. Sige, Christopher. Salamat sa'yo. Mabilis akong naghanda at desidido na akong umalis sa pamamahay na yon. Lalaban ako kung sakaling tangkain nila akong kainin. May mga asin at bawang ako na inihanda. Kinausap rin ni Christopher si Terry para maging driver sa aking pagtakas. Terry, gusto ko ilabas mo si Jelly dito mamaya madaling araw. Wag na wag ka magpapahuli kay Papa. Masusunod po, sir. Pangako po ilalabas ko si Ma'am Shell sa mansyon. Salamat, Mang Terry, ha. Utang na loob ko sa inyo yung buhay ko. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, hindi lahat ng aswang masama. May kagaya namin ni Sir Christopher na may pagpapahalaga sa mga tao. Subalit sa kabila pala ng magandang plano namin, may masamang mangyayari. Dahil narinig pala ito ni Mency na agad isinumbong kay Don Roger. Kaya naman galit na galit si Don Roger na ipinahanap ako sa buong mansyon. Agad itong pinigilan ni Christopher. Jel, takbo! Pumunta ka sa labas! Nandun si Terry, naghihintay sa'yo! Paano ka, Christopher? Haharapin ko si Papa! Ako nang bahala dito! Christopher! Sino ka para sumayin ang mga plano ko? Akala mo ba makakalabas ng buhay ang babae yan? Lahat ng mga aswang ay sasabihan ko na hindi siya makakalabas ng mansyon na ito! Hindi ko hayaan saktan mo si Jelly, Papa. Dadaan ka muna sa malamig kong bangkay. Nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan ng dalawang aswang. Nakita ko kung paano ibalibag si Christopher ng kanyang ama na mas malakas sa kanya. Kinagat siya nito at binali ang mga braso. Subalit kahit na ganon ang nangyari, nanatili pa rin si Christopher sa pagprotekta sa akin. Hanggang sa makalabas ako at makita si Terry. Bilis! Sakay na sa sasakyan, Ma'am Jelly! Paano si Christopher? Nasa loob pa! Hindi na natin siya mababalikan. Kailangan na natin makalabas dito. Bago niya pa mapatakbo ang sasakyan, isang malakas na kalabog ang aming narinig. Isang malakas na sigaw at ungol mula sa mga aswang na papalapit sa aming kinaroroonan. Naku, binutas nila yung mga gulong. Anong gagawin natin? Bumaba tayo. Bibigilan ko sila. Tumakbo ka sa malayo, Ma'am Chel. Pero paano ka? Huwag mo na ako intindihin. Basta umalis ka na. Akala mo ba makakatakas kayo? Hindi ka makakatakas dito, iha. Kakatayin kita. Sa wakas matitikman ko na rin ang laman mo. Gaano kaya kasarap ang bituka, tatay mo? Pati ang puso mo. Mga walang ya kayo. Hindi ako mamamatay dito. Kasabay ng aking pagtakbo at pagsaboy sa kanila ng mga asin. Para silang mga bulate na hindi alam ang gagawin. Nakita ko pa si Terry na nagbagong anyo at pilit na pinipigilan ang mga aswang na humahabol sa akin. Ang iba, napatay niya sa pamamagitan ng pagkagat. Pero sobrang dami ng mga aswang na yon. At ang iba, nataga siya sa ulo dahilan ng kanyang pagkamatay. Pinagpiestahan ang kanyang katawan. Habang nilalamutak ng mga aswang ang bangkay ng kapwa nila aswang. Mabilis akong tumakbo sa lihim na lagusan para makalabas sa mansyon. Katulad nga ng sinabi ni Christopher. Pero bago pa ako makapasok sa pintuan, biglang dinakma ako ni Mency na nagbagong anyo bilang aswang.
Hinila ako nito palayo at pilit na kinakagat. Mabuti na lang, may bawang pa ako sa aking bulsa at ipinakain ito sa kanya. Nangisay siya at nakita ko na lang na nasusunog ang kanyang mga balat. Mabilis akong sinugod ni Aling Flor. Subalit isang mabilis na pagtusok sa kanyang leeg ang kumitil sa kanyang buhay. Nang lumingon ako ay nakita ko si Christopher. Sugatan at paika-ika sa paglalakad. Christopher, mabuti na lang at buhay ka. Tara na, Chelly! Pumasok ka na dyan! Agad kaming pumasok sa loob ng kwarto at lagusan. Hanggang buksan ni Christopher ang mga balde-balding gasolina at isinaboy ito sa aming daraanan. Sa aming paglabas sa lagusan, laking gulat ko na nakaabang na si Don Roger sa amin at ang iba pang aswang. Hawak ni Don Roger si Inay. Akala nyo ba madali kayo makakatakas? Hindi ako papayag! Nay! Tulungan niyo ako dito! Bitawan mo ako, Don Roger! Bago pa muli ako nakapagsalita, itinusok na ni Don Roger ang kanyang kamay sa puso ni Inay. Dinukot ang puso at iniwang walang buhay. Sobrang sakit para sa akin ang pagkamatay ni Inay. Parang gumuho ang mundo ko. Kasabay rin noon ang pagsenyas ni Don Roger na sugurin kami. Subalit naroroon si Christopher para labanan ang lahat ng aswang. Sa huling pagkakataon, inutusan ako ni Christopher na tumakbo ng mabilis at hindi lumingon. Ginawa ko yon. Mabilis akong tumakbo palabas ng mansyon. Hanggang marinig ko na lamang ang malakas na pagsabog sa loob ng mansyon ng mga agonsilyo. Lahat naging abo. Tinupok ng apoy ang buong pamamahay. Walang natira, walang nabuhay maliban sa akin. Kinabukasan ay nag-imbestiga ang mga pulis at napag-alaman na ang sanhi ng pagsabog, ang gasolina na sinindihan. Naiyak ako nang mapagtanto ko na ginawa yon ni Christopher para mailigtas ako. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa aking kaligtasan. Lumipas ang mga araw at buwan matapos ang pangyayaring yon. Kumalat ang balita sa aming baryo na hindi na matutuloy ang proyekto. Walang natira sa kayamanan ng mga agonsilyo at hindi na rin natuloy ang kasal namin ni Christopher. Sa ngayon, Miss Clark, nakapagtapos na ako ng pag-aaral at may disenteng trabaho na. Kasama ko pa rin si tatay at mga kapatid ko. Lubos kong ipinagpapasalamat ang aking buhay kay Christopher at sa iba pang mababait na aswang na tumulong sa akin. Makatakas lang nung panahong yon. Minsan, naiisip ko, kung sakaling nakaligtas sana si Christopher, papayag na akong makasal sa kanya kahit wala kaming kasunduan. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Miss Clark. Maraming salamat sa inyo at sa mga tagapakinig ng inyong channel.